Hi guys! Hello everyone! Hello mga Sisilab! Welcome back again to our YouTube channel and this is me, your Sisilabs Chading. At sa video ito mga Sisilab ay magre-reband po tayo na may kasamang color and the same time lalagyan po natin siya ng baby lights or highlights para magkaroon naman po ng dimension ang kanyang hair. And before we start mga Sisilab, let's first check the client's hair before tayo mag-undergo or mag-proceed sa any procedure. As you can see, ang hair niya mga Sisilab ay meron siyang normal to wavy hair at marami po siyang tangles kung mapapansin nyo and a little bit dry. At nariban na rin po ang kanyang buhok mga Sisilab, more than 1 year na po. At bago tayo mag-proceed, kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel at kung gusto nyo ganitong uri ng mga video about hair care tips and techniques, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para always kayo updated sa ating mga bagong video. Ayan mga Sisilab, let's get started! Pagkatapos natin ma-analyze ang buhok ng ating client at kapag alam na po natin ang ating gagawin, mag-proceed na po tayo sa ating first application which is the rebonding cream number 1. Pero bago ang lahat, make sure na na-shampoo na ang buhok ng ating client para matanggal yung mga dumi na dumikit dyan sa buhok. Para once na nag-apply po tayo ng rebonding cream number 1 ay maganda po ang kanyang pag-develop. So ay mga Sisilab, always remember na kapag nag-apply po tayo ng rebonding cream number 1, hindi po siya sinasagad sa anit para makaiwas po tayo sa scalp problem. At dahil meron na siya mahigit 1 taon na nare-reband, ang una natin muna nga applyan is yung pinaka-regrowth parts at hindi muna natin isasagad yung gamot doon sa pinaka-previous part niya para maiwasan na rin po ang pagka-rubberize or yung pagkasunog nito. At pagkatapos natin mag-apply ng rebonding cream number 1, ibabad po muna natin ito ng 30 minutes. Then after 30 minutes, mag-strand testing po tayo para malaman natin if nag-react na ang kanyang buhok. Meron po akong video kung paano mag-hair strand testing. Hanapin nyo lang po sa ating video section para makakuha po kayo ng idea kung paano po ang mag-perform ng strand test. Then kapag nag-react na ang buhok ng ating client within a certain time ng ating pagbabad, re-applyan po natin ito at isama na po natin ang pinaka-previous niyang rebond na applyan natin if kinakailangan natin siyang applyan. At kung hindi pa naman po nag-react, pwede po natin siyang i-extend every 5 minutes at syempre mag-perform pa rin po tayo ng hair strand testing para malaman po talaga natin kung ito na po ay nag-react at para maiwasan na rin po natin ang pagkaka-back jab. So this time mga Sisilab, after 30 minutes na naibabad ko siya ay nire-applyan ko na siya at nilagyan ko na rin po yung pinakababang parts niya o yung previous niyang rebond dahil buhaghag na rin po siya at kinakailangan na rin po siyang lagyan ng rebonding cream number 1. Pero mga Sisilab, once na po ay rebonded na yung kanyang buhok or mayroong kulay, alalayan nyo po ng spray water para hindi po agad-agad mag-react ito kasi alam naman po natin na once na ito po ay treated hair, mabilis po siyang mag-react once na ito ay na-applyan na ng pang-rebond or yung rebonding cream number 1. At kung naghanap pa kayo ng ibang video tutorial about hair rebonding or full detailed na step-by-step ng hair rebonding tutorial, bisitahin nyo lang po ang ating video section dahil marami po tayong tutorial about hair rebonding or hair coloring. So ayun mga Sisilab, after ko po siyang ma-reapplyan, binabad ko lang po siya ulit ng another 10 minutes at then binanlawan ko na rin po siya at hindi ko na po binabad na matagal dahil para maiwasan na rin po ang pagka-rubberize lalong-lalo na doon sa parts na meron ng previous na rebond. Then, banlawan po natin ng maigi at wag po natin siyang shampoohin. So, ito na yung tsura niya mga Sisilab after natin siyang mabanlawan at mapatuyo. Then, after nyan, ay next na po natin ang ating pagpaplansya. At sa pagpaplansya, ganun pa rin po, thin paper, section by section at dahil medyo makakapal ang kanyang strands, gagamit po tayo dito ng 200 to 220 degrees Celsius na temperature. At pwede nyo pong i-adjust ang temperature ng inyong hair iron, depende po sa status ng buhok.
At pagkatapos natin dito magplansya, next naman po ang ating second application ng gamot, which is the neutralizing cream. Pero before tayo mag-apply mga sisilab, make sure na nakapahinga ang buhok at least 5 to 10 minutes para makasingaw ang init mula doon sa pagkakaplansya po natin at maiwasan na mag-brittle yung buhok. Then pagkatapos ng hair iron mga sisilab at nakapagpahinga na rin ang kanyang buhok ay sinunod po natin ang pag-a-apply ng neutralizing cream. Then ang neutralizing cream mga sisilab pwede mo siyang ibabad up to 20 to 30 minutes. Then afterwards ay babanlawan din po natin yan at i-blow dry dahil next na po natin ang ating pag-highlight. So kung mapapansin nyo dito mga sisilab, ito po ay nabanlawan na rin po at na-blow dry na po natin. So as you can see, yan na po ang kanyang result after natin siyang ma-reband. Pero wala pa po siyang treatment dahil next na po natin ang ating paglalagay ng highlights. Alright guys, so ito yung mga gagamitin natin ngayon sa ating pang-highlights. Nandito po, meron po tayong bleaching powder. This is from Colisi Blue na brand. And of course, gagamit lang po tayo ng 6% or 20 volume na oxidizing cream. This is from Semon. Syempre 6% lang po ang ating gagamitin kasi po rebonded po ang buhok ng ating client. Huwag po tayong gagamit ng mataas na oxidizing cream para hindi po siya mag-rubberize or mag-dry yung buhok. And disclaimer, hindi lahat ng buhok na rebonded ay pwedeng i-highlights. Hindi po pwedeng i-highlights ang mga buhok na mayroong mga damage or mga treated hair na. Kailangan i-consider po natin na ang buhok na i-highlights natin na rebonded ay makakapal po ang strands. Dahil maaaring mag-cause ito ng putol-putol, pag i-highlights po natin ang buhok na rebonded once na ito po ay manipis at treated hair yung buhok. So ayan guys, after natin ma-prepare ang ating mixing ng oxidizing cream at bleaching powder, so mag-start na po tayo sa ating pagpo-foiling or sa ating pag-highlight. So syempre kailangan po natin ng foil once po tayo ay magagawa ng highlights. So ayan mga sisilab, mag-start na po tayo sa ating pag-highlights. So nag-umpisa po tayo dito sa ating pinaka-nape area or sa likuran. Kung mapapansin nyo, maninipis lang po ang kuha ko or sectioning ko doon dahil baby lights lang naman po ang gagawin natin. So kailangan maninipis lang po ang kuha natin or yung strokes na gagawin natin na highlights. At panoorin natin mga sisilab kung paano ako maglagay ng pang-highlights or yung ating sectioning at yung placement ng ating foil sa ating pag-highlights. At bago matapos ang video ito mga sisilab, I give this a video shoutout sa ating client na napakaganda at napakabait na si Silab Cheers and Vils TV. Guys, meron po silang YouTube channel, isubscribe nyo naman po sila at ilalagay ko po ang kanilang link sa ating description. Ayan, thank you so much guys and let's keep on watching. So ayun mga sisilab, hindi ko na po pinakita doon sa kabilang sides dahil same lang naman po ang ating gagawin dyan, ang ating sectioning at kung paano ang placement ng ating foil. Paakyat lang din po siya mga sisilab dahil hinati ko po yan siya sa dalawang parts dyan sa likod.
So ayun mga sisilab, after natin ma-applyan ang back part, ngayon ay next na po natin ang pinakaharap then sides. As you can see, hinati ko po siya sa tatlo, dalawang side at siya sa upper part ay gumawa po ako na parang mohawk style. Then dyan po ang ating ininext ng ating paglalagay po ng foiling or yung placement ng ating foil. Then after sa upper part mga sisilab, din yung magkabilang sides naman, kung ano po yung placement dito sa nakikita nyo, same din po ang gagawin natin doon sa kabilang sides. At siya nga po pala mga sisilab, don't mind the smiley emoji dahil as per client request, pinapatabunan po ang kanyang face. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Alright mga sisilab, so ayan, tapos na po tayo maglagay ng ating foil or yung foiling ng ating highlights. Then ibabad po ito natin ng 15 to 20 minutes. Then i-check po natin kung tumalab na po yung pinaka-highlights niya or yung bleach. At once na okay na siya, then badlawan din po natin. At huwag nyo munang shampoohin yan dahil afterwards ay magtutuning po tayo or ipa-follow natin yung pinaka-color niya. Okay mga sisilab, after the last check ng ating highlights, then nabanlawan na rin po siya. So ito na po ang naging hitsura niya mga sisilab. Then afterwards ay a-applyan din po natin ng ating pinaka-color or magtutoning po tayo. So a-applyan po natin siya ng color niya nang hindi natin siya tutuyuin or simply ay a-applyan po natin siya ng basa. And by the way, ang ginamit ko pala dito na color is 6.1 or dark ash blonde at ginamit ko lang po is 6%. And of course, hindi ko muna isinagad sa anit ang ating pag-apply ng ating hair color. Lions gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land.
At pagkatapos natin ito ma-applyan mga sisilab, ibabad muna natin ito ng at least 15 minutes. Then after nyan ay balikan po natin para i-retouch kasama na po yung pinaka-routings niya. At once na na-apply na rin po natin ang routings, ibabad lang ulit natin ng 10 minutes. Then banlawan din po natin. At huwag kalimutan maglagay ng kahit anong treatment para po ma-avoid ang dryness ng buhok ng ating client since naka-highlights po siya at may color pa. Sa mga sisilab, after natin siyang mabanlawan at malagyan na rin ng treatment, so ayun, binublower na po natin siya. And let's check mga sisilab kung ano magiging result ng ating ginawang ribbon with color and of course highlights. And tingnan na rin po natin ang magiging after wash result ng ating ni-ribbon. At sana nakatulong ang video ito sa inyong mga sisilab at nakakuha kayo ng mga tips and ideas kung paano tayo mag-ribbon na may kasamang color at highlights. At kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, give this a thumbs up. At kung meron pa kayong mga other suggestions and recommendations, comment below. At sa mga bago lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell for more hair care tips and techniques at para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload na video. At after natin ito mapatuyo mga sila, papadaanan rin po ito natin ng panghuling plancha and let's find out the final result. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy. At ito na ang kanyang hitsura after natin siyang ma-hair iron mga sisilab. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home.